Good morning po muli. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Amen. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Ang kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa. Amen. Hallelujah. Sa English naman po ang sabi niya dito, 3:22 ng Lamentation, the Lord's unfailing love and mercy still continue. The Lord is all I have, and so I put my hope in Him. The Lord is good to everyone who trusts in Him. So it's best for us to wait in patience, to wait for Him to save us. Amen. The steadfast love is new every morning. Hindi po nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ito pinanghihinaan. Amen. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa araw na ito, sa umagang ito. Purihin at sambahin ka po, Ama. Tunay nga, O Diyos, hallelujah, na ang pagmamahal mo sa amin ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa, bawat umaga, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ang kalooban mo ang mapakinggan at maipangaral, at ito'y magsilbing kalakasan sa aming mga buhay. We speak, Lord God, na ang iyong salita ay kumilos sa aming mga buhay, Ama. In Jesus' name, Amen. And Amen. Purihin po ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa umaga pong ito, ay matututo ulit tayo. Magkakaroon muli tayo ng kaalamang galing sa Diyos. Kanina po, nung ako ay nagpipray at nananalangin sa ating Panginoong Hesukristo, dinil sa akin ni Lord na there is always something new to learn. So, pinamagatan po ito na learn is to pursue wisdom. Learning is to pursue wisdom. There is always something new to learn. The Bible strongly encourages continuous learning and the pursuit of wisdom. Hallelujah. Dapat tayo ay palaging bukas sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Marahil marami sa atin, sasabihin natin, alam na namin yan. Nabasa ko na yan, narinig ko na yan, oo, alam ko na yan. Napakinggan ko na rin po yan noon. Na, alam ko na yan, alam namin yan, ngayon mo lang ba alam yan? Purihin ang Diyos at naging karanasan din po sa Panginoong Hesus na pag binasa, yung kanyang salita ngayon, iba yung kapahayagan. Pag binasa mo siya ulit, mayroong bagong revelation. Lalong ipapakilala ng Diyos ang sarili niya. At pag binasa mo ang salita ng Panginoong Hesukristo, gustuhin mo man o hindi, pero napapalakas ka nito. At nagkakaroon ng matibay na pundasyon muli. Kung baga nare-refresh, na gaya ng pagmamahal niya, na ang kanyang sinabi ay, the love of God, the faithfulness of God, ito ay laging sariwa. Ito ay bago kada araw. So, napakasarap at napakaganda po na tayo ay matuto sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo sa buhay kasi mayroong dumarating yung panahon na pinanghihinaan tayo. Mayroon talaga yan. Kasi buhay pa tayo eh. Kahit na sabihin mong men of faith o ano man yan, may dumarating talaga sa punto na pinanghihinaan tayo. Pero kung sasakyan natin, yung panghihina na yun, di lalo tayong madidrain, lalo tayong manghihina. So ang gagawin natin, pag pinanghihinaan tayo, punan natin yon ng salita ng Panginoon. Kasi ang dulot ng salita ng Panginoon ay pag-asa at ang dulot ng salita ng Panginoon ay kalakasan. At ito yung naglalabas ng enerhiya sa ating katawan para tayo ay magpatuloy. Para tayo ay kumapit, magtiwala,
at ito ay nagpapatatag sa atin. Amen. Hallelujah. To learn is to pursue wisdom. There is always something new to learn. Kaya hindi po natin masasabi, alam ko na yan. Kasi bawat araw na binabasa natin ang salita ng Diyos, mayroong bagong revelation. Proverbs chapter 9 verse 9 ang sabi po, instruct the wise and they will be wiser. Still teach the righteous and they will add to their learning. Amen. Instruct the wise and they will be wiser. Teach the righteous and they will add to their learning. Kung saan, nasubukan ko na rin po ito Babasahin ko ngayon yung salita ng Panginoon. May bagong revelation. Pagdating ng ibang araw, babasahin ko siya muli. May bagong revelation. So, ang word ni Lord, hindi tumitigil na tayo ay mamangha. Tayo ay pinapamangha ng Panginoon. Kasi ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Yung kanyang kapangyarihan ay hindi natigil sa oras na binasa mo ang isang bersikulo sa Bible. Kasi sa ibang oras, ibang panahon na babasahin mo yan, panibagong revelation na naman. Mga revelation na kailangan mo sa mga araw na yan. Mga revelation na kailangan mo para magkaroon ng buhay muli ang iyong pananampalataya. At ito ay nagdaragdag sa ating kaalaman. Amen. Siyempre, pag mas maraming kaalaman na mula sa Diyos, mas matibay ang sandigan. Amen. Hallelujah. Kahit na tayong mga Kristiyano, kailangan, sabihin natin, alam natin yan, kailangan pa rin Huwag tayong tumigil. Amen. As God's faithfulness are new every morning, every time we go back and read same chapter or verses, there's always a new and a fresh revelation from God. Never stop learning. There is always something new to learn. There is something new na mai-experience mo. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano is not a religion. It is an experience. There is always more to learn. God reveals more of Himself to us. Every time we read the Bible, every time we seek God through His Word, through the Bible, God is revealing more of Himself to us. So, hindi po natatapos sa isang araw, sa isang upuan, ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesukristo kahit na nabasa na natin yung same verse, same chapter, alam ko na yan. Mayroon at mayroon po yan. So I encourage lahat po na magbasa ng word ni Lord kahit sabihin natin alam na natin yan. Kasi the word of God, yun yung libro na nangungusap sa atin. Yung salita ng Diyos, yun ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. The more we get to know Him, the more we get closer to Him, and the stronger is stable in faith. And the more we get stronger and we get stable sa ating pananampalataya. And it help our focus on our Almighty God. Nakakatulong po yun sa focus natin. Instead na yung focus natin ay nasa problema, instead na yung focus natin ay nasa mga dapat nating harapin, why not? Ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Kahit na parang hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita, still focus to God. Focus, focus, focus. At nakakatulong po yan. The more we give time to the things of God. Kung minsan, yung panghihina natin, kung sasakyan natin, parang ayaw nating tumayo, ayaw nating kumilos, dyan na lang tayo, it takes our
focus sa ibang bagay. It keep us, yung business natin, nakukuha ng ibang bagay. Yung ganon. Hallelujah. Let us give our best to our God. Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 1 verse 5. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Let the wise listen. Sino ba yung mga wise? Saan mo ba unang nabasa ang wise sa Bible? Pag nabasa mo ang wise, ay pag napakinggan mo ang wise, ano ang unang naiisip mo? Maaari sa mundo, iba ang wise na naiisip. Pag dito sa mundo, ay hindi nakafocus sa Lord. Pero, pag wise na sinabi ng Bible, yun ay may kalakip na pagtitiwala sa Panginoon. At kahit anumang dumating, the spirit of being wise ay kinikip mo pa rin sa sarili mo. Alam niyo kung ano yung dumating sa isip ko pagdating ng wise? Yung the wise men. Yung 3 wise men na nagpunta sa Panginoong Hesus. Hinanap nila. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng excitement. Gusto namin makita ito. At aside from Blessed Mary and Joseph, na earthly parents ng Panginoong Hesus, ang unang nakakita sa kanya ay the 3 wise men. Kaya sila naging wise kasi mayroon silang paniniwala at may takot sila sa Panginoon. At dahil sa pagiging wise nila, kahit na hinarangan sila, kahit na sinubukan silang harangan, at kahit na sinabihan sila ng salita na sige nga Rod, Ilocano kaya may nga Rod. Sige, puntahan nyo at alamin nyo at sabihin nyo sa akin. Tingnan nyo ang Panginoong Hesus, binigyan niya ng wiser spirit, yung 3 hari, dahil yung puso ng 3 hari. Kaya, tinulungan din sila ng Panginoon na nagkaroon sila ng discernment na hindi tama ang motibo ng hari. Tingnan nyo yung pagsama ng Panginoon sa mga taong nagsusumikap na hanapin siya. Nagsumikap yung 3 hari na hanapin ang Panginoong Hesus. Doon pa lang nakita na natin na ang espiritu ng pagiging wise ay ibinigay na sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Na-discern na nila. Hallelujah. At hindi sila nag-report kay Pharaoh kung nasaan ang Panginoong Hesus, yung kanyang lugar ng kapanganakan. Amen. Listening is a humble attitude. Amen. Balikan ko po yung Proverbs 1:5 kasi ang ganda po nun. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Tingnan niyo yung 3 wise men, no? Yung wise king. Dahil sa pagsusumikap nila na hanapin ang Panginoong Hesukristo, ibinigyan sila ng discernment. Kaya yung discernment na yun ang gumabay sa kanila, nag-iba sila ng landas, ng daraanan, para hindi sila mahuli. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Habang pinapakinggan mo ito, I want you to get also revelation mula sa Diyos. Maaring yung revelation binigay sa akin ay may bagong revelation pa na ibibigay sa iyo ang Panginoong Hesus. Proverbs 18:15, ang sabi doon, intelligent people are always
intelligent people are always ready to learn. Their ears are open for knowledge. Ang matatalinong tao raw po ay palaging nakahandang matuto at ang kanilang tenga ay bukas sa kaalaman. Ito po ay tumutukoy, this link the pursuit of knowledge with intelligence, contrasting it with a know-it-all attitude that hinders growth. Alam niyo, kung mayroon tayong attitude na ganyan, ay alam ko na yan. Ang ipinapanganak na spirit doon sa, ay alam ko na yung attitude, pride. Kasi parang sinabi natin hanggang doon na lang at wala nang pagpapatuloy na pag-alam pa, pagtuklas pa ng mga kaalamang galing sa Diyos kahit nanggagaling sa isang verse. Kaya mag-ingat po tayo sa pagsasabi, ay alam ko na yan. Dapat i-welcome natin palagi sa buhay natin ang bagong revelation ni Lord. Kahit na iisang verse yan, kahit na sa isang verse nakatutok ka, i-welcome natin palagi ang revelation, ang pangungusap, ang sariwang kaalamang nagmumula sa Diyos. Makinig tayo sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi doon, listening is a humble attitude. Hindi makakakilos ang Diyos sa atin if we keep on reasoning our thoughts, our own thought sa salita niya. Hindi siya makakakilos. So, we must have a humble spirit na kung saan tayo ay nakikinig. Amen. Listening is a humble attitude. The wise person is the one who is willing to listen and increase their understanding. Amen. Sa Proverbs 19:27 it says, if you stop listening to instruction, my child, you will turn your back on knowledge. Kung guminto po tayo, kaya kung may nagsabi sa inyo na ay, alam nyo, ganito ang yung bang parang sinishare niya yung kaalaman niya. Yung ibinigay ng Diyos na sariwang kaalaman sa kanya. Hallelujah. Be excited to listen. Kasi in that way, sinishare niya yung blessings na natanggap niya sa Panginoong Hesukristo. Makipag-rejoice tayo sa taong nagsishare ng kaalaman mula sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kung minsan we love to partake yung mga blessings ng ating kapwa, 'di ba? Aminin natin, we love to do that. Yung kagaya nung balato, pahingi, patikim. Yung mga ganun po. Kaya mas lalo tayong excited when somebody share to us the Word of God, especially the revelation na nakuha nila sa Panginoong Hesus. Because in that way, they are sharing their blessings to you. Kasi ang blessings hindi lang naman po sa pera No? Magkaroon na rin tayo ng checklist attitude doon. Huwag nating isipin na mas marunong tayo sa iba. Kundi we must keep that humble spirit para makasalo tayo ng pagpapala na mula sa Diyos. Bakit? Kasi there is always something new na malalaman natin, na matututunan natin. Amen. Hallelujah. Yun po yung sarap ng yung fellowship, yung sharing. Kasi yung isinishare natin, yung Word of God, yung salita ng Panginoon. At nagkakaroon tayo through their revelation, through God's revelation sa kanilang mga buhay, ay napagtatanto natin ang kabutihan ng Diyos. Nakaka-adapt tayo ng mensahe mula sa Panginoong Hesukristo. Amen. So it says here,
Proverbs 19:27. If you stop learning to instruction, my child, you will turn your back on knowledge. Nakakalungkot po yun. Kaya, sabi ko nga po kanina, hindi tayo palaging malakas spiritually. Dumarating tayo na tayo ay pinanghihinaan. Lalo na kung may mga pinagdaraanan tayo na parang wala sa ating kakayahan. Pero lagi nating iisipin, kaya nga tayo may Diyos. Kasi siya yung gagawa sa mga bagay-bagay na limitado sa ating kakayahan. Lagi nating titignan ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Amen. Praise God. Second Peter 3:18, it says, "But grow in the knowledge and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." But grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Doon daw po tayo lumago sa kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang turo ng Panginoon, ang siyang nagpapalakas, ang siyang kasama natin, ang siyang gabay natin, ang siyang nagpapanindigan sa atin, na siyang nagpapatatag sa atin, na siyang nagpapanatili sa atin sa Kanya. In our lifelong journey of spiritual growth and increasing knowledge of God, we never stop learning. Hindi po tayo tumitigil na matuto para sa ating Panginoong Hesus. Kasi once we stop learning sa ating Panginoong Hesus, doon po magsisimula na ang ating agony. Kasi bumitaw po tayo. Kaya wag tayong bibitaw. Kahit na sa panahong parang ayaw natin, parang mas may iba tayong dapat na pagtutuunan, o mga panahon na we don't feel like tuloy lang po. Amen. Humility is a key to understanding. Acknowledging that there is always more to learn is a mark of wise person. Tanong ko, do we consider ourselves po na wise? Then, humble ourselves. Huwag tayong magpadala sa mga emosyon natin o sa mga ibang bagay. Magpatuloy po tayo. Patuloy tayong matuto sa kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Seeking godly guidance as the Holy Spirit of our God, our ultimate teacher, and His Word, the Scripture, as a primary source of instruction and wisdom. True learning goes beyond mere head knowledge. It involves applying what is learned to live a righteous and skillful life. Ang tunay po na kaalaman ay hindi lang yung alam natin dito sa utak natin, kundi ito ay ating ipinamumuhay. Ito ay isinasabuhay natin. Amen. At ang mga hindrances para makuha natin yan ay tayo rin mismo. Yung mga disappointment natin, if we are disappointed, maaring yung disappointment natin ay dulot ng tao. Kasi tumingin tayo sa tao. Kasi nakita natin na yung mga bakit sa tao, pwedeng magbigay ng disappointment sa atin yon. At pwedeng manamlay tayo doon. At hindi tayo, ang paglakad natin ay tumpik-tumpik na lang. O hindi naman disappointment sa buhay. Maaring mayroon tayong mga kailangang harapin. Kaya lang wala tayong kakayahan na
parang sinasabi natin, nasaan ka, Lord? Yung ganon, mga disappointment sa buhay. O disappointment sa relationship. Yan. Maaring mayroong hindi nagandang pangyayari sa ating kapwa, between us at sa ating kapwa, maaring sa asawa, sa anak, sa kaibigan, o kanino man. O disappointment sa mga sinasabi ng tao, o mga paghuhusga ng tao, marami po. Isipin natin, are those disappointment galing sa Panginoon? Gawa ba ng Diyos yun? Hindi po. Gawa ng kaaway yan that is trying to hinder po yung mga dapat nating matutunan sa araw-araw at sa bawat gawain ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. So, wag po tayong patangay sa mga disappointment na yon. Kasi pag tumigil tayo, yung disappointment, kakainin tayo nun. Pero, kung lalabanan natin ito sa pamamagitan ng kalakasan na binigay ni Kristo sa atin, kung magpapatuloy tayo, yung parang yung we don't feel like going, we don't feel like yung bang serving, we don't feel like something, etc., etc., binangon mo yung sarili mo. Ikinilos mo yung sarili mo para to go and learn. Yung disappointment, masasapawan yon ng kalakasang matututunan natin sa Panginoong Hesukristo. Hindi masasayang ang bawat salita ng Diyos na ating natututunan, na ating matututunan, na ating mapapakinggan. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Dapat magsumikap tayo. Nandun yung pagsusumikap natin. Huwag yung parang, yung linta, yung kapit na kapit. Huwag tayong pabayaang yung mga disappointment na yon parang maging linta. Alalahanin natin, yung mga disappointment na yan, nagawa ng tao. Maring ikaw ay nakakita ng hindi magandang ugali o nagawa o hindi maganda sa tao, lalo na't Kristiyano. Nakakita ka ng ganon, nagpa-disappoint ka doon, alalahanin mo, yung tao na yon hindi ka kayang dalhin sa Panginoon. Hindi ka kayang dalhin sa langit. Ang tanging makapagdadala lang sa atin, sa piling ng Diyos, ay ang sarili mismo natin. Kaya nga sabing ganyan, magturo ka. Magturo ka. Isa lang kamay yan. Pero yung tatlo nasa iyo. Kaya, tulungan tayo ng Panginoon para matulungan natin ang ating sarili. Yung mga bagay-bagay dito sa lupa, maaring hilain tayo kung pahihintulutan natin. Ang lahat ng yan, hindi natin madadala sa langit. Amen. Kaya yung ating focus dapat sa Panginoon. Huwag tayong padidistract. Maaring ginawa sa iyo mismo ng tao. Maaring ikaw mismo ay nasaktan sa tao. O maaring ikaw mismo ay idinown ng tao. Dinown ka. O ikaw rin mismo sa sarili mo yung nagda-down sa sarili mo. Hallelujah. Hindi po makakatulong sa atin yan sa paglago natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya, let's go. Bakit? There is always something new to learn. Amen. Perseverance, the pursuit of wisdom is a lifelong commitment requiring sustained effort and discipline. Mag-effort tayo.
effort. Sabi nga, napakaraming dikit-dikit na mensahe to eh. Ang isang dikit na mensahe dyan, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Huwag lang dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, nabubulok. Pero ang inipon nating kayamanan sa langit, ito ay hindi mabubulok at ito ay kikilalanin ng Diyos. Ano yung effort na ginagawa mo? Ano yung effort na pwede kong gawin? Ano yung bagay-bagay na dinideny natin sa ating sarili para tayo ay makasunod at makagawa sa ating Panginoong Hesukristo? Kaya nga sabi ng Bible, deny yourself, follow Christ. Amen. Self-discipline. Kailangan po natin yan. First must come first. Hallelujah. Pagsumikapan nating matuto ng kaalamang mula sa Diyos. Even in times that we feels that we are not into it. Yung bang ganitong feeling po, pupunta ba ako o hindi? Magbibigay ba ako o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Alin ang uunahin ko? Pagsumikapan nating matuto, pagsumikapan nating makuha, pagsumikapan nating to learn more about God. Even in times that it feels we are not into it. Hindi ko feel hindi ko ngayon saka na lang. Yung mga ganong attitude, dangerous po pala yun. Hallelujah. Kasi sayang yung matututunan natin sa bawat araw na nakalaan sa ating pag-aaral. Amen. We must continue. We persist. We keep going to learn new things. New, fresh revelation from our God. There is always something new to learn. Mayroon po tayong bagong matututunan. Hallelujah. Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Tunay kang dakila sa aming mga buhay. Lord, greater is you, Lord God, that is in us, that is in me, than he that is in the world. Lord, mas makapangyarihan ka na Diyos na aming pinaglilingkuran. Mas makapangyarihan ka na Diyos na gusto naming lalong makilala kaysa Diyos ng sanlibutang ito. Magpakilala ka ng malalim at lubusan sa amin, Panginoon. Magpakahayag ka ng iyong kapangyarihan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami na pagsumikapan namin, O Diyos, na kunin at ipamuhay ang kaalamang nanggagaling sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng teachable spirit, ng humble spirit. Hallelujah. Maraming salamat po. Salamat po, Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mga anak mo, O God, hallelujah. Kami na mga anak mo, anuman yung aming katayuan sa buhay, Lord, tulungan mo po kami. Limitado ang aming kakayahan, pero ikaw, O Diyos, hindi ka limitado. Kaya inilalapit namin sa iyo ang aming mga sitwasyon. Ang sitwasyon ni Rochelle, Panginoon, ngayon, nilalapit namin sa iyo. Limitado ang mga doktor na tumitingin sa kanya. Pero ikaw, O Diyos, Lord, hallelujah, ay hindi limitado sa pwede mong gawin sa buhay niya. Maraming salamat po, Ama. Sa mga may sakit at karamdaman, bigyan mo po ng kagalingan. Sa mga nangangailangan ng financial, Panginoon, hallelujah,
Ikaw ay sapat, Panginoon. Kayo ang gumawa ng kaparaanan, O Diyos, para yung aming mga pangangailangan at mga dapat naming harapin, Panginoon, mga dapat naming i-attend to, Lord God, ay magkaroon ng katagumpayan. We are limited, but you're not, O God. Hallelujah. Thank you for your favor sa bawat isa po sa amin. And this day, we will come your knowledge. We will come new, fresh revelation from you. We command our spirit, Lord God, hallelujah, to be excited, Lord, that you're going to do something good, that you're going to teach us new things, that you're going to show up yourself, Lord God, hallelujah, more and more sa amin, Panginoon. Salamat sa mga bago naming matututunan ngayon. Yung mga sa foundation, Lord, spiritual foundation, salamat sa learning na patuloy na ibinibigay mo po sa kanila. Lord, even in every victory group, salamat, Panginoon, sa mga learning. Salamat. In Lord, sa mga sariling devotion, thank you, Lord, sa mga learning na patuloy na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Thank you sa learning na patuloy na ibinibigay mo lang, pinibigay mo rin, Panginoon, Lord, specifically, Lord, kay Rochelle. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po at hanggang bukas muli. God bless everyone.